Ay magandang umaga pa, magandang, hapon pala, alauna na pala. At, magandang, naimagamalim sa mga kabsat ko. So, mayap aga't panapon sa mga kabalin, sa mga Bisaya, maayong hapon. Sa mga waray-waray na Bisaya, maupay na kulop. Sa mga Iloilo, maayong hapon gid sa inyo tanan. Sa mga karayada, sa mga nanay ko, sa parinti ka nanay ko sa Iloilo, labi na sa Kalinog Lambunaw, mayad nga hapon kaninyong tanan. Tapos sa sa lahat ng mga sa Northern Mindanao, ah, maayong hapon kaninyong tanan sa Gusamis City, sa Oroqueta City, ug asa kung asaan ang aking brad na si si ah, si Vlad Walter Chua, no? Businessman sa negosyante sa security agency ay nakatira. Tapos sa buong buong Misamis Occidental. Oh, mga sila ni ni dating Gobernador Tan, Philip Tan. Tapos sila ni Bonifacio Mayor. Ah, so sa lahat po sa inyo ay magandang hapon po. Sa mga Surigao noon ay maradyaw nga hapon. Sa mga sa lahat na, sa Maranao, sa Maguindanao, mahapon sa inyo langon. Okay. So kasi Ramadan nyo ngayon, Happy Ramadan. At uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam ko na napaka-holy ng Ramadan sa inyo. Sa iniisip ko na nagdadasal lang ako sa Diyos na maganda ang kinahinatnan ng inyong Ramadan. Alam ko hindi kayo kumakain ngayon. Kumakain lang kayo bago mag-6 at kakain after 6. Okay. So sa ngayon ang pag-usapan natin ay mukhang na fake news sa ata yung mga balita na binalita natin na nagpalabas na ang ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulo Digong Duterte na pumunta pa rin kahapon o isang araw sa Hong Kong. Ngayon, yung paglakad niya sa Hong Kong, nagbubuo ng isang espekulasyon na kaya siya pumunta ng Hong Kong, sorry, dahil may lamang mayroong iniiwasan. At dahil pumunta siya doon at may iniwasan, malamang totoo yung napabalita na sikretong balita lang daw na mayroong warrant of arrest ng ICC na nilabas para laban sa kanya. So, yan po ang kwento-kwento nung kahapon. Pati nga si Atty. Claire Castro na secretary ng kuha ka ng isa sa'yo. Na secretary ng nagpahulog ka kay daddy. Secretary ng undersecretary ng PCO ay nagsabi rin. Pero lahat pala ay mukhang hindi totoo. Si Attorney Conti na siyang isang authorized na accredited na lawyer sa ICC na siyang tumatayo na abogado sa mga biktima ay hindi rin alam, wala ring alam. Pero ang proseso po sa pagpalabas ng search ng warrant of arrest ay kakaiba sa International Criminal Court kumpara sa Pilipinas. Sa Pilipinas, mapalabasan ka lamang ng warrant of arrest kung magsampa na ng kaso ang prosecutor at aprobahan ng korte ang kaso na tinatawag nating information. So, sa Pilipinas, gano'n yan. At sa ngayon, lalo pang tumaas yung antas ng dapat mong patunayan para ka makakuha ng warrant of arrest. Kailangan hindi lamang probable cause, kundi prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ano bang prima facie evidence? Para maintindihan ninyo, ang ibig po sabihin ng prima facie evidence ay kung ang ebidensya ay sapat na ikaw ay makonvict na kung hindi ka magdidepensa, yan ay prima facie evidence. Anong example niyan?
example po na mabilis na example ay ganito po. Nahulihan ka sa checkpoint na may baril. Wala ka na ipakitang lisensya na baril at election pa, wala ka rin na ipakita na gun ban exemption galing sa COMELEC. So, ibig sabihin, yung gun ban exemption, kahit na may lisensya ka pa, may permit to carry ka, ay huhulihin ka pa rin dahil hindi ka humingi ng exemption sa COMELEC. So, dalawang kaso mo pag nahuli ka. Kung hindi ka magpakita ng permit to carry na makaging kaso mo sa illegal possession of firearms at saka yung gun ban exemption galing sa COMELEC kung hindi ka makapagpakita ng gun ban exemption. So, yan po. Kung wala ka ng depensa, ang ibig lang po sabihin yan ay makukulong ka na. Convicted ka na. Ganun lang ho kasimple. So, para ka makonvict, ay kailangan wala kang ebidensya na may presenta pang kontra. Ngayon, para magiging reasonably na pwede maka-expectar ang prosecutor na malamang na makonvict ka, ay mayroong ebidensya na hawak ang prosecutor na wala kang lisensya. Kumuha sila ng certificate sa PNP Firearms Explosive Office. At magbibigay ng sertifikasyon ng PNP na walang inisyu sa iyo ng lisensya at saka wala ring inisyu sa iyo na permit to carry. O kung may inisyu rin lisensya, walang inisyu sa iyo na permit to carry ng baril. At saka makapahingi ng sertifikasyon sa COMELEC na walang binigay sa iyo ng gun ban exemption. So iyan pong ibig ko sabihin na may reasonable certainty na makonvict ka. Okay? So ibig sabihin, halimbawa, ang nangyari, yung nahulihan ka ng pulis ng baril at wala kang lisensya na ipakita at wala ka rin permit to carry na ipakita at wala ka rin gun ban exemption na ipakita, anong mangyari yon? Pero sa katotohanan ng buhay ay meron ka, naiwan mo lang sa bahay. So anong mangyari? Walang reasonable certainty na makonvict ka, kaya palayain ka. Ganon kasimple. Okay? So at least naintindihan nyo ibig sabihin ng prima facie evidence. Kung sa Tagalog pa, kung ang ebidensya na ipakita sa iyo ay sapat na para ikaw makonvict o matalo, kung wala kang ebidensya na pangkontra, ay may prima facie evidence. Yan po ang ibig sabihin ng prima facie evidence. Okay? At kung makakuha pa ng sertifikasyon na talagang wala kang lisensya at wala kang permit to carry at wala kang gun ban exemption, may reasonable certainty of conviction na. Okay? So, ganun lamang ang kakailanganin sa ngayon. Nagbago na kasi ang ating sistema na para ikaw ay kakasuhan. Pero sa International Criminal Court, kahit nasa stage pa lamang ng investigasyon, sa stage pa lamang ng investigasyon, ang Office of the Prosecutor na pinangunguluhan ni Attorney Karim Khan ay makapag-request sila sa pre-trial chamber ng warrant of arrest. Kahit hindi pa, nag-imbestiga pa lang. So, ibig sabihin, sa atin naman sa prosecutor, kung nag-imbestiga ang prosecutor, hindi pwede manghingi. Hindi pwede manghingi ng warrant of arrest. Pero sa International Criminal Court, pwede manghingi. Ayon po yan sa kanilang Article 57 tsaka Article 58 ng Rome Statute. O, para makumbinsi ko kayo at masasabi niyo na hindi ako fake news, ito, pabasahin ko sa inyo ng Article 58. Article 57, ganun din. Functions and powers of the pre-trial chamber. Article 57, ito po ay Rome Statute. Ayan. Kaya katibayan ko na Rome Statute yan, Rome Statute of the International Criminal Court. Yan. Punta tayo sa Article 57. Okay, 57. 56. 57, ito. Functions, ipakita ko sa inyo i-share ko sa inyo yung informasyon. Share screen. Rome Statute. So, nakita nyo, Rome Statute? Yan ang Rome Statute. Yan po ang batas ng International Criminal Court. Functions and powers of the pre-trial chamber.
Dito tayo pupunta sa number 1. At number 3, dito sa number 3. In addition to its other functions, under this statute, the pre-trial chamber may issue at the request of the prosecutor such orders and warrants as may be required for the purpose of investigation. Investigation pa lang. Makapag-request na sila ng warrant of arrest. Or upon the request of a person who has been arrested or who has appeared pursuant to summons under Article 58, issue such orders including measures such as those described in Article 56. So, yung naaresto na tao ay pwede rin siya humingi ng tinatawag na palugit sa pre-trial chamber na palayain mo na siya at mangako siya na hindi naman siya tatakbo at babalik siya kung patawagin siya sa korte. Ganun lamang po. So, tinutukoy ito Article 56. Punta natin sa Article 56. Pre-trial chamber in relation to a unique investigative opportunity. So, where the prosecutor considers an investigation to present a unique opportunity to take testimony or statement from the witness or to examine, collect, or test evidence which may not be available subsequently for the purposes of trial, the prosecutor shall so inform the pre-trial chamber. In that case, the pre-trial chamber, upon the request of the prosecutor, takes such measures as may be necessary to ensure the efficiency and integrity of the proceedings, and in particular to protect the rights of the defense. Unless the pre-trial chamber orders otherwise, the prosecutor shall provide the relevant information to the person who has been arrested or appeared in response to a summons in connection with the investigation referred to in subparagraph A, in order that he or she may be heard on the matter. The measures referred to in paragraph 1B may include making recommendations or orders regarding procedures to be followed, directing that a record be made of the proceedings, appointing an expert to assist. Tapos, sunod, D, authorizing counsel for a person who has been arrested or appeared before the court in response to a summons to participate or where there has not yet been such an arrest or appearance or counsel has not been designated, appointing another counsel to attend and represent the interests of the defense. Naming one of the members or, if necessary, another available judge of the pre-trial or trial division to observe and make recommendations or orders regarding the collection and preservation of the defense. So dito po, sa Article 56, dito po nangyari yung ginawa kay SPO3 Arturo Las Cañas. Nung sumuko siya noon, ito ang ginamit na batas ng Rome Statute na kung bakit pinainupo na siya bilang testigo. At nang inupo siya bilang testigo, yung kanyang abogado ay si Attorney Valenzuela na Attorney Fernandez ata kung hindi kamali ng Venezuela. So, ang nagbigay na siya ng testimonya niya at nag-appoint ang pre-trial chamber, nag-appoint ng abogado ni Duterte at saka lahat ng mga kakampi ni Duterte, si Bato, si Bongo, kung sino pang inakasuhan. Si Albayalde, kinasuhan din doon. Marami silang kinasuhan. Marami. So, talaga ang pre-trial chamber ng abogado nila ni Duterte Depensa habang kinukuha yung testimonya ni Mr. Arturo Las Cañas. Ginagawa po yun sa International Criminal Court kung halimbawa sa isip ng prosecutor ay baka mamatay ito, bago man lang siya mamatay, kunan na lang siya ng testimonya. At ang testimonya na makukuha ay pwedeng gamitin laban sa akusado. Yan ang kakaiba na dapat mayroon sa Pilipinas ng ganun. Kasi sa Pilipinas po, ang problema natin dito, kapag hindi nahuli ang akusado, ay hindi ka pwede magbigay ng testimonya ng mga testigo. Wala, hindi pwede, hindi papayagan ng korte natin ang mga piskal na magpresenta ng testigo. Kaya malimit po sa atin, mahuli na yung akusado at magkakaroon na ng paglilitis, ay malamang dismiss ang kaso kasi wala na yung testigo. Namatay na o hindi na makita. So, ganun po ang nangyari. So, sa ating bayan. Pero dito sa ICC, kahit hindi pa nagsimula, kahit wala pang akusasyon,
na sinampa, i-confirm pa nilang accusation. Pag ma-confirm ang accusation, saka pala magsimula ng trial. Pero sa batas ng International Criminal Court ay pwede magpalabas ng warrant of arrest kahit na hindi pa kumpirmadong akusasyon. Magpalabas ng warrant of arrest kung hihingiin ng Office of the Prosecutor. So, posible rin po na humingi ng o nag-request ng arrest warrant ang prosecutor laban kay Duterte at iba pa. Pwede rin hindi. Kasi ang mangyari, kalat na kalat na nga na may warrant of arrest. So, ngayon, wala ako sa position para magsabi kung totoo man yun ang sinasabi na may warrant of arrest o wala. Pero at least magiging fair lang muna tayo na wala pang naipalabas. Ang akin lang dito, pinakita ko yung proseso ng International Criminal Court na pwede sila humingi ng warrant of arrest kahit nag-iimbestiga pa lang. Dito mas klaro ito sa Article 58. Sa 58. Article 58, issuance by the pretrial chamber of a warrant of arrest or a summons to appear. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari na summons lang ang pinabigay kay Duterte. Pinapunta lang siya ron. Hindi pa naman aresto. So, at any time, after the initiation of investigation, pag-initiate, pero hindi pa tapos yan, the pretrial chamber shall, upon the application by the prosecutor, issue a warrant of arrest of a person. If, having examined the application and the evidence or other information submitted by the prosecutor, it is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the person has committed a crime within the jurisdiction of the court, and B, the arrest of the person appears necessary, number 1, to ensure the person's appearance at trial, number 2, or to ensure that the person does not obstruct or endanger the investigation or the court proceedings, or where applicable, to prevent the person from continuing with the commission of that crime related, which is within the jurisdiction of the court. So ito, titingnan natin. Itong posible, pwede magpalabas ng warrant of arrest laban kay Digong Duterte na persahin para magpakita sa trial. So wala pa naman pong trial ay hindi ibig sabihin hindi ito pwede maging basehan kasi sa investigation stage pa lang sila. So ngayon, to ensure that the person does not obstruct, hindi mo rin masasabi na umu-obstruct ng justice si Digong Duterte kasi nag-antay lang naman siya ayon sa kanyang salita noon sa testimonya niya sa Kongreso, sa Quadcom, na i-welcome niya na darating na in fact, pinapamadali pa nga niyang ICC na kukunin na siya eh. Tapos, kung pwede, number 3, where applicable, to prevent the person from continuing. Hindi na to mag-apply. Bakit? Kasi po, hindi na siya presidente. So, hindi na pwede sabihin na magpatuloy pa rin ang war on drugs. Yan ang sinasabi. So, ibig sabihin, sa nakakita ko ito na basihan, ay mukhang fake news talaga yung balita na may arrest warrant na si Digong. Kasi nakita natin, wala pa naman necessity na kailangan magpakita siya doon. At wala naman siyang ginawa na bagay para mahadlangan o maharangan ang investigasyon. At with more reason na wala na siya sa opisina, hindi na siya presidente, hindi na siya nagpapatuloy ng krimen na inaakusa sa kanya. Okay? So ganun po, ibig sabihin, ang judgment call ko po rito ay fake news talaga para sabihin ng Rappler na ang kanilang source ay nagpalabas ng warrant of arrest. Nakakahiya, no? Pati ako nga nadamay, pero pasensya na, kuryente tayo. Pero what is important is, nagtatanong lang naman ako. Sa ngayon, kinokorek ko. At least nakita na ninyo ang batas ng International Criminal Court kung kailan magpalabas ng warrant of arrest. So, okay? So, pero bago tayo umalis, siguro gusto ko ibahagi sa inyo yung isang kaalaman na dapat niyong malaman. Ito naman po ay yung basihan kung bakit inaprubahan ng International Criminal Court ang kaso na ang investigasyon laban kay Digong at iba pa. Ito po yung order po ito ng pretrial chamber.
na nagpo-proceed sa investigasyon. So, ayon sa pretrial chamber, sa kanilang desisyon na nakumpirma nila sa kanilang unang tingin na lahat ng elemento ng krimen na inaakusa kay Tatay Digong at iba pa na crime against humanity by reason of murder ay merong sapat na ebidensya para sabihin may probable cause para magpatuloy ng investigasyon. Okay, ito po ang ipapakita ko sa inyo ang utos o decision ng pretrial chamber. Ulitin ko lang, hindi pa ito final na findings ha. Kumbaga, paunang tingin lang ito ng pretrial chamber sa akusasyon. Na sa tingin nila, may probability talaga na gumawa ng krimen si Digong Duterte. So basahin natin ang kanilang basihan. Okay? Sabi ng in the pretrial chamber ng International Criminal Court, there is a reasonable basis to believe that the alleged conduct of crime against humanity by means of murder as part of the widespread and systematic attack directed against a civilian population pursuant to or in furtherance of a state policy. Number one, course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in Article 7-1. Itong 7-1, iyan pong kaso na crime against humanity, murder. Kasi maraming ibang klaseng crime against humanity. So ito naman murder. So, number 89, the available information provides a reasonable basis to believe that since at least 1 July 2016, members of the Philippine law enforcement and others carried out multiple acts under Article 7.1 that collectively amount to an attack. Sana ba yung salamin ko? Against the civilian population. So, ibig sabihin, sa findings ng pretrial chamber, totoo na makita natin sa paunang tingin na yung magpapatay ng tao ay puro mga civilian. So, yan ang unang requirement. So, mga adik kuno at mga tulak, mga civilian. That the killings described in this request are not the mere aggregate of a few isolated. Hindi lang iilan, kundi marami. Okay? But rather committed on the context of or in connection with the nationwide pangbuong bansa war on drugs campaign launched by the Philippine authorities. Yan sinasabi. So number 90, the alleged acts share many common features in terms of their nature and characteristics. Number 1, shooting from firearms. Number 2, often multiple times and typically at the head or chest or even close range. So, ibig sabihin, ang mga halos lahat ng pinatay ay sa ulo o sa dibdib, binaril. Tapos, number 2, location sa loob ng bahay o just outside. Number 3, ang mga target ay mga suspected, mga civilian, mga suspected involvement sa illegal drugs activities. So, number 4, ang apparent, klaro na tukoy ng mga ginawang ito ay para mawala na, mabura ang drug addiction sa Pilipinas. Iyon po nakikita ng pretrial chamber. So regarding the conduct of state actors, ang state actors, ang tinatawag yung mga mga pulis, sila yung pumapatay. Kasama na si Digong Presidente. At mga PDEA, kasama rin, NBI, sinama rin dyan. And the relevant acts consistently occurred during acknowledged police anti-drug operations. So, ibig sabihin, lahat ng ginawa na patunay nila na nangyari doon sa loob ng war on drugs, noong panahon na mayroong war on drugs. O minsan, ang mga biktima na pinatay ay habang hawak sila ng pulis ay pinatay. Kagaya yung sa Pasay, mga magtatay na Berti. Pinatay, hinuli na ng Pasay Police, pinatay pang dalawa. Naku. Tapos number 91, although some killings were attributed by the authorities to unidentified assailants, the description of and modus operandi of such perpetrators was in general notably consistent across relevant incidents. Kahit na hindi pa nakilala, na hindi inamin ng pulis na sila pumatay, sa sitwasyon na ganon, kaparihan ng pagpatay ng mga pulis. Yan ang sinasabi ng pretrial chamber. At napatunayan din
ng pretrial chamber sa unang tingin na yung mga atake ay nakadirekta lamang sa mga populasyon na sibilyan. Wala namang mga sundalo doon sa pinatay. O wala namang mga Philippine authorities na sa mga pinatay, kundi puro mga tulak at saka sabi daw suspitsadong tulak at suspitsadong adik. Gano'n ang kasimple. So next is ang pagpamatay ay mayroong pulisiya o batas. Parang batas na namamayani sa panahon na 'yon at hindi maiwasan at sinabi ng pretrial chamber na yung pagpalabas ng order na o plan double barrel o plan tukhang o plan HBT, 'yon ang sinight ng pretrial chamber. At nakabanggit dito espesyalmente si Bato de la Rosa. So yung killings ay nangyari nang dahil sa may koneksyon ito sa anti-drug campaign. So nadetermina na ng pretrial chamber na ang lahat ng pamamatay na ito ay dahil sa memorandum na pinalabas ni Bato de la Rosa bilang PNP chief. At ang pangalan yon ng memorandum ay CMC number 16-2016, launching the War on Drugs campaign. So according to CMC number 16-2016, the PNP intended to address illegal drug problems in the barangays and pursue the neutralization of all drug personalities as well as the backbone of illegal drugs network operating in the country. So CMC number 16-2016 contains various derivations of words neutralize and negate. So tinitingnan nila yung mga gamit ng mga PNP na laging salita na neutralize, negate, ang ibig sabihin niya pumatay. Neutralize o negate, pumatay. Ginamit ko sa panahon ni Marcos Sr., ang tawag doon salvage. And tapos na-determine ng pretrial chamber na mga pulis ang involved sa pagpamatay na ito. So, the ordinary meaning of neutralize is to render harmless or to put out of action. But its common euphemistic meaning is to kill. Kill, kill, kill. Yan ang ibig sabihin ng kill, kill, kill. To negate or neutralize. So, anyway, na-determine na, tingnan natin ang ibang mga bagay-bagay na ginamit ng pretrial chamber para mag-aproba ng investigasyon. Sabi nito ay may public statements din si Duterte. Ang dami mga binanggit ni Digong Duterte sa panahon ng siya presidente na naka-record lahat sa TV, sa radio. Lahat po yan ay kinuha na ebidensya, ginawang ebidensya ng mga Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. Okay, basahin ko nito. Number 101, the plethora of public statements made by Duterte and other government officials encouraging, supporting, and in other instances, urging the public to kill suspected drug users and dealers who indicate a state policy to attack civilians. So, tinitingnan yung mga utos na yan, kahit press release lang yon, tinitingnan ng International Criminal Court Prosecutor at saka pretrial chamber na pulisiya ng bansa sa panahon ni Digong. Okay, tapos on number 102, Duterte already used distinctive rhetoric as mayor of Davao City, 1988 to 1998 and 2001 to 2010 and 2013 to 2016, declaring criminals to be legitimate targets of assassination. Kaya kill him all. Kasi Davao pa siya, nag-autos na kill him all. So, he ran his presidential campaign on an anti-drugs and campaign and crime platform, drawing on his reputation for having been tough on drugs and crime as mayor of Davao and telling reporters he had killed around 1,700 people. Kita mo yung sinasabi ni Bato, tsaka ni Harry Roque, tsaka ni Salvador Panilo na joke lang daw ni Duterte, pero sineryoso ng International Criminal Court pretrial chamber. So Duterte warned that should he become president, the number of criminal suspects killed will become 100,000. Tumatakbo pa na siya noon, nangako na 100,000 patayin niya. So, number 103, Duterte promised to empower security forces to shoot to kill those who resisted arrest. Nanlaban. Kaya puro lahat na nanlaban, pinatay. So, yan po ang tinitingnan ng International Criminal Court pretrial chamber. So, ito pa, may salita pa siya,
nung nag-speech siya, yung presidente na siya, if you know of any addicts, go ahead and kill them yourself, as getting their parents to do it would be too painful. On 29 September 2016, Duterte told reporters that there are 3 million drug addicts in the Philippines. I'd be happy to slaughter them. Duterte reportedly said if Germany had Hitler, the Philippines would have, and pointed to himself in 2017 speaking about drugs and narco politicians. Duterte said, do not pack F with me. I will kill you. Yan ang mga sinasabi. So anyway, ano pang iba? Financial incentives. Binanggit din ng criminal court na mayroong tinatawag na rewards. Ito, binanggit. So ibig sabihin, may ebidensya na pala na hawak ang International Criminal Court na nagbibigay ng reward na ang sinasabi dito, the available information indicates that state officials have offered and granted incentives such as cash payments, promotions or awards for WD-related killings and applied other forms of pressure to encourage perpetrators to carry out killings. As early as the Presidential Victory Party, Duterte was reported to have offered bounties to police and military for bringing in drug lords dead or alive, promising more for a dead than a drug lord. Hindi ko kilala. Sino? As early as presidential victory, Duterte was reported to have offered bounties to police and military, bringing in drug lords, dead or alive. Ano? May kumatok. Ano tawag nito? Lazada. Sabi ng misis ko, libro daw. So as early as presidential victory ni Duterte, ay nag-report na siya na nagbigay na siya ng premyo sa mga makapatay. So yan po ginamit na ebidensya ng criminal court. Kaya matibay ang ebidensya ng criminal court laban kay Duterte. So on August 3, the DDB chaired by Duterte issued regulation Operation Lomen. Okay? The available information indicates that police officers have in fact received cash rewards. So meron 20,000 daw para sa mga street level na dealer at 5 million para sa drug lord. Yan na po noon pa lang na-establish na ng International Criminal Court, pinag-awayan pa sa Kongreso sa Quadcom. Meron na palang ebidensya ang International Criminal Court. So, at isa pa na pinoint out ng International Criminal Court, hindi man lamang nag-imbestiga ang Pilipinas sa bawat patay na nangyari. Hindi nila inimbestigahan ang kanilang mga pulis na umaamin na sila ang nakapatay. Sabi nga lang ng laban. Yun ang pinaka numero 1 dito kung bakit naghimasok ang International Criminal Court. Kasi wala kayong ginagawa na investigasyon. So wala na makukuha na katarungan ang mga namatayan. Kaya pumasok na po ang International Criminal Court. So ano pang iba? Widespread and systemic nature of attack. Grabe. Hindi lang isa, dalawa, o hindi lang 10, kundi matindi. From July 1 to March 16, 2019. July 1, 2016. Grabe. Ang sa record dito, over 5,300 ang nakalista. Pero according to the criminal court, mula 12,000 hanggang 20,000 ang namatay na may connection sa war on drugs. So, ganun po katindi pala ang hawak na ebidensya ng International Criminal Court. So, yung nexus between the individual acts and the attack. So, ang nexus, connection sa gitna ng individual acts nito at saka atake. Lahat may connection sa war on drugs. Okay? Hindi may binanggit pa dito, binanggit pa yung pagpatayan sa Davao City nung presidente, mayor pa siya. Nilagay din ng International Criminal Court. So, hindi ko lang enumerate yan. Ang dami. So, binanggit na ito ni Arturo Las Cañas. Ito pang other crimes. Prosecution notes several incidents described above appear to have included severe beatings and mistreatment of victims prior to the killings. Actually, napasama sa sa crime against humanity yung ginawa kay Malayla de Lima pag-imbento ng kaso na nakulong siya. So, ito lahat ang pumirma si Pato Bin Sauda, no? So ibig sabihin lahat ng yan po ay inaprubahan ng Criminal Court, International Criminal Court. So diyan niyo makikita na sila pa lang pala ay kumpleto na ng ebidensya
kumbaga konting ano na lang yun. Konting himay-himay na lang. At natanda natin si Edgar Matubato nandun, kinunan na rin yun ng statement. So, hindi rin po malayo na baka mag-umpisa na ang trial, kaya pinapaaresto. Hindi rin po malayo yan. Pero nakikita natin sa investigasyon, hindi lamang si Duterte ang matatamaan dyan. Nakikita natin na pati si Albayalde na pumalit kay Bato, si Bato, nabanggit din ang si Romeo Karamat, na general, dati colonel siya, no? Nabanggit din ang pangalan niya, nabasa ko rin. Marami yung na nabasa ko, pati yung pagpatay kay kay Mayor Espinosa sa Albuera, Leyte. Ang grupo ni Marvin Marcos, ni Colonel Marvin Marcos ang pumatay doon. Akalain mo ba naman sa loob ng bilangguan, nag-operate pa sila, ng search warrant pa, kung may tinatagong baril sa loob ng bilangguan. Ay nako, Marvin Marcos. Inaabuso mo lang yung ang apelyido mong Marcos. Hindi ko alam kung konektado ka kay alam ko Bisayang Marcos ka eh. Alam ko waray-waray na Marcos ka eh. So, Helen Baguio, Atty. Toto, totoo daw na drug lord ang mga Espinosa sa Leyte. Well, kahit na totoo, hindi po yan dahilan para patayin mong tao. Bumblebee, dapat ikulong lang po. Yan lang po ang puntos natin dyan. So, Pastor Rodi Rabi, Bond Street, Bonyog, number 87. At pakiboto na rin po ang aming kasama, si David Di Angelo, pagka-senador. Nirekomenda ko rin yung iba. Nirekomenda ko rin si Wilson Caritiro Amad, no, independent candidate. Nirekomenda ko rin si Richard Balyon, no, na siyang magsaysay awardee na nagtanim na napakaraming bakawan at puno doon sa Zamboanga Sibugay at nagkaroon ng maraming isda sa Zamboanga Sibugay at mga alimasag, mga alimango at iba pa, mga hipon at marami pang mga isda doon na natubo, seafoods. Tapos si Aris Aquino, correct ka, the justice system in the Philippines is rotten as hell. Tama kaya. Kaya nga ako nag-advocate, Pastor Raube, Pastor din ng na dapat sana sa Pilipinas ay jury trial na tayo. Yung jury trial po, hindi po judge ang magdidesisyon, kundi pinulong na tao, randomly, pinili sa komunidad. Halimbawa, may kaso sa Caloocan City, at ang pipiliin dyan, magra-raffle. At pipili ng 50, interviewin, para malaman kung sino may kakayahan na magiging magdidesisyon. So tao, 12 sila at sila ngayon ang magrerepresenta sa estado. At sila, dahil sa tao, sila ay boses ng Panginoon. So ang kaisipan dito kung bakit tao ay because God expresses His command through the group of men, through tawag niya Salus Populi is Suprema Lex, or Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. So ganun po yan. So bukas pa daw ang arrest warrant, Lunes. Bukas, titingnan natin. So agree ka ba Katoto? Rotten as hell? Tama, agree naman ako. Totoo lang. Naging abogado ako, ang dami. Ang tagal-tagal sobra. At tapos Atty. Toto, may katrabaho ako dati na taga Leyte at asawa niya pulis. Yung mga Espinosa daw ang armed group yan. Oo, naniniwala naman ako diyan at binanggit na yan ni Colonel Joby Espinido. So Bumblebee, Danao. Si Danao kasama si Danao doon sa binanggit. Atty. Toto, daw ba drug lord ang mga Espinosa? Nagtanong siya. Helen Baguio, Blessed Sunday po. Blessed Sunday sa lahat. So, music lover, parang sinasabi mo na mahina ang Korte Suprema natin. Hindi lang Korte Suprema yung pinag-usapan niyan kapag justice system sa atin. Kasama dyan mga mababang korte natin. Napakabagal gumalaw. Pasensya na, ganun talaga. Music lover, accessory to the crime. Doon, papasok na hindi kailangan directly siya ang gumawa, pero dapat specific. Pero hindi accessory ang akusasyon kay Duterte, Siyang main actor kasi siya nag-utos. Iba naman kasi yung crime against humanity.
Ang crime against humanity, hindi yan ibig sabihin na ikaw mismo gumawa. Ang gumawa mismo, yung mga pulis na inutusan niya. Malamang, hindi na natin matutukoy kung sino mga pulis gumawa, pero pangkalahatan, dahil na natukoy na maraming namatay at siya ay nag-uutos na pumatay, ay hindi na kailangan alamin pa kung sino mga pulis na pumatay. Kundi, imbestigahan na lang kung konektado pa yan na meron bang utos si Duterte. Gano'n lang. Meron, kasi nagpalabas siya ng war on drugs. Yun lang naman, tapos saan ba sila sino bang pinatay? Puro ba mga civilian? Opo, mga civilian lahat. Kaya tapos na, marami pinatay, napakarami sa buong Pilipinas. Ganun lamang po. Oh. Yun ang elemento. Tapos may pinatay ba? Hindi na kailangan patunayan kung may pinatay sapagkat inamin na po. Inamin na ng Philippine National Police at ng PDEA, nag-report na po sila. Makukuha yung record na yan sa Supreme Court. Meron binigay sila doon. Sa Quadcom, may binigay din sila doon. Kaya pwede rin kukunin ng ICC yan. Sunny day. Anya Meten, relax ka lang. Makikita mo din yan soon. Virgie Alberto, ganyan kahina ang batas natin sa Pilipinas. Music lover, sino ba ang nasa Supreme Court? Hindi ba appointed ni Digong? Kudos lahat. Oo, natawa na. Totoo ka naman, lahat yan kay si Digong po umukuhan yan. 13 atad yan kay Digong. So, Anyamatin, Asan Warrant, ipakita natin, totoong meron. Wala pa, kaya nga, sabi ko, fake news pa nga eh. So, lumalabas na fake news. Hindi ko sigurado kung meron o wala. Pero parang lumalabas na fake news. So, tapos, James Santos, bagsak na credibility mga Duterte, mga tabugo na lang nabubulan nila. Virgie Alberto, hindi po kasi operasyon si BBM sa ICC. Ay ibig sabihin hindi nakipag-cooperate, hindi nakipag-trabaho, hindi nakipagtulungan sa ICC. At Toto, nakapagtaka talaga bakit hindi nasampa sa Korte Suprema. Ay wala, hindi po sa Korte Suprema pagsampa ng kaso po diyan. Nasa mababang korte po yan, sa trial court. Ang problema ay, hindi sila nga, sabi nga ng International Criminal Court, wala silang ginawang investigasyon para kasuhan ang mga pulis na umamin. Yan ang ganun kasimple. Pag-Baker, good afternoon po, Dr. Ninja Toto, Bunyog, watching from Tarlac. Rudy Rabi, music lover. Hindi kailangan kasama siya sa pagpatay para masangkot. Siya nga ang main actor, siya ang brains, ang utak. So, ACE, sana dapat wala ng trabaho mga abogado ngayon kung di gumagawa ang batas. Marami na ibang kaso, sobrang daming kaso, hindi na si Duterte. Sobrang dami po, kinukulang po ang abogado sa Pilipinas. Yan ang katotohanan. Pero ang iba, hindi kaya kumuha ng abogado kasi mga pribado, wala naman akong pagsasabi na offense laban sa mga public attorney's office. Mukhang mahina po ang tiwala sa inyo ng taong bayan kasi ang tingin nyo sa kaso na hinahawakan nyo ay parang trabaho lang. Dapat bigyan nyo naman ng puso. Kinakausap nyo inyong mga kliyente ng akusado at dinggin nyo sa kanila at nagiging practice po, iwasan nyo na po practice, Ma'am Persida Acosta. Huwag na po tayo mag-abogado di pa amin. Huwag nyo pilitin ang mga, kasi karamihan narinig ko, mga public attorney's office, mga PAO, pinipilit, pinapaamin yung mga akusado kahit na hindi nga sila gumawa kagaya sa kasong drugs. Pinapaamin na lang kapalit ng walang kulong. Ay nako, masama yun ha. That is grave misconduct of a lawyer. Pwede kami tanggal ng bilang abogado. Aris Aquino, the charge against Duterte is crime against humanity. Therefore, it is not necessary that Duterte be directly involved. Okay na yan. Tama po yan, Aris Aquino. Tapos, Al-Ulalya, sa trial doon mismo, i-determine kung guilty ba. Wala pang trial po. Investigation pa lang sa ngayon. Bumblebee 5. Ako, katulad nung sinasabi ni Kaper si Lapid noon, sana Digong mabuhay ka pa ng 150 years old. Problema natin, baka maunahan tayo ni kamatayan at hindi na matuloy ang kasong ito. Hello po, Sir Al-Ulalya. Bueno Balbiran Karta, kahit fake news, ang warrant of arrest ng ICC ay darating din ang totoong warrant. Tama ka. ACE, bakit nakita mo ba ihinto ang lahat ng korte sa bansa? ACE, huwag mo na ipagtanggol ang korte natin. Ako mismo nakapagsabi, personal ko pong experience, yung karanasan.
mabagal talagang korte natin. Pasensya na sa mga justices ha, huwag nating pagmamayabang na maayos ang ating sistema. Alolalya, dami nga dyan mga nakasuhan ng warrant na wala man lang ebidensya. O, di ba? Pakinggan mo ang sinasabi ni Sir Toto, sabi kay D. Alolalya, Janila, good afternoon po. Music lover, sana day. D. A1, Alolalya, no problem po ako. Nagtaka lang ako para saan yung warrant of arrest kasi dapat directly involved. Hindi, wag ka na magsabi. Directly involved, ang sinasabi sa batas ng Crime Against Humanity, basta nag-utos ka, tapos ka na. Yan ang direct involvement mo, yung pag-utos mo lang. Tapos na. O, yan ang direct involvement niya. Hindi na kailangan na ikaw mismo pumatay. ICE di rin ba yan makagalaw ang ICC sa Pinas dahil gumagana pa ang batas? Hindi, hindi gumagana po. Gumagana pero sa kaso ni Duterte, hindi gumagana. Yan ang katotohanan ng ICC. Binanggit nga mismo ng International Criminal Court na hindi kinakasuhan ang mga pulis na nakapatay. Basta ni-report lang ng laban, tapos na ang laban. Yan ang problema po. Nam TV, Alolalya, di ka nakapagtataka, walang kaso si Digong dito sa Pinas. Pwede naman yan gawin ni Bibim. O nga, bakit hindi ginagawa ni Bibim? Una bes, di ba? Si Kibuloy, kinasuhan nila. Si Bibim, hindi. Anong klase? So, Rodel Isplana, ang nakapagtataka, bakit kasama ni Digong pamilya niya at sumunod na si Sara? Oo nga. Siyempre, marami nagtaka dahil ganun. Pero natunghay natin, totoo naman na talaga may rally. Ang dami nga, sa totoo lang, in fairness din, maraming tao. Punong-puno yung stadium na kung saan sila. Alam naman natin kapag linggo ay D-off ng mga Bisaya na sa Hong Kong ng mga OFW. So day off nila pag Sunday, kaya nandun sila lahat. Si Carl Maxort, good afternoon, Dr. Toto Kausing, abangan ang pagtatago ng nakaw na yaman sa China. Rabban Selection, dati bilib ako dito kay Kausing, pero lately maraming sablay, Rappler ang nagbabalita, kaya mas may tiwala ako sa Rappler kaysa kay Kausing na sobrahan sa talino yata. Bakit ano bang kasalanan ko sa iyo, Rabman? Binasi ko nga sa Rappler yun eh. Ano ka ba? Hindi ka ba nakikinig nung isang araw? pasensya na lang kita. Alolalya, yan po ang pagdetermina pag-trial na po. Di, Serbia, sensya na po. Di ako abogado, sir. So, di rin niyang gagalaw. Anyway, hanggang dyan na lang tayo. Wala na akong mabasa. Arnold Lalas, Attorney General de Toto Kausing. Tama lang, napatay ang adik. Pangit naman po. Dapat ikulong natin. Ronald Pasada, God bless. Music lover, hindi lang pumatay ang pwedeng masasangkot sa krimen, pati mga utos. Tama. Alolalya, determine po muna kung may probable cause kung mayroon. Isyuhan ng warrant of arrest pag aresto na. So, hindi didiis si Atty. Kausing pero gusto niya ang tama ang proseso. Tama naman. Wala akong didiisin. Hindi din ako BBM. Hindi didiis. Alolalya, malalaman natin next week. Kalat na po nandiyan ang warrant of arrest. Tingnan natin. PEC 0925. Pero sinasabi ko, pwede na mag-issue base sa mga estado na nangyari. Nandun na ang testigo si Edgar Matobato. Andun na si Arturo Las Cañas. Sa tingin ko, nagbigay na rin ng testimonya si Colonel Asierto. At sabi ni Arnold Lulas, o nga, Doc, fake news lang yung warrant na arrest. Anong palabas niya na ay Rappler. Mercedita Ogali, salamat Atty. Kausing to support. Duterte naman sila. Alam ng lahat na anti-Duterte ang Rappler. Music lover, sana may sabi fake news, tao ni Digong. Music lover, Dim Roger, Sanpet. Ay, Dim, kumusta ka manan? Attorney, hindi ba pwede deposition pending action? Ibang batas sa sa International Criminal Court, yung deposition pending action ay ginagawa na nila doon. Kahit na criminal case. Yung tinatawag na mag-submit lang ng motion ang Office of the Prosecutor na kahit wala si Duterte ang mga akusado, mag-a-appoint po, magkakaroon ng presentation ng testimonya at mga ebidensya, tapos mag-a-appoint ang pre-trial chamber ng mga abogado ng akusado na wala doon, na hindi pa nahuli, na hindi pa sumuko. So, ganun po ang proseso nila. At pagkatapos niyan, yung mga naipresenta, pending case, hindi pa nag-umpisa case, pero may testimonya na, ay magagamit na direkta sa kaso pag magtuloy-tuloy na. Ganun po ang sistema nila, kakaiba kay sa atin. Sa atin, sa bansa natin, hindi pwede mangyari yan
na gagawin yan kung sa criminal case. Pero sa civil case, pwedeng gagamitin yan. Sa music lover, Sir Dennis, si D, Alolalyo, bakit wala akong mahanap kahit sa YouTube? Paano na kayo? Wala pa naman nga. Ibig sabihin, fake news nga yung pinalabas na yung Rappler. Pero malay, makatotoo naman, sinabi naman ng Rappler na malabang. Alolalya, music lover, Aris Aquino, content long, ito na-clickbait ako. Hindi naman, content. Isiputin, kasi may talagang nangyari na balita. Alolalya, kay Duterte po, aristuhin muna tapos gagawin ang trial. Hi, everyone, don't be a part of the latest fake news. Warrant of arrest is not confirmed. So, kaya nga sinasabi natin na fake news pa, malamang fake news. Sebastian Sarting Gonzaga, Melchor Cheng, daming tanga, mangmang, uto-uto pa ba sa Hong Kong? Tapos, bakit nagkakawaran? Okay, siguro Efren Aquino Guhilde, si George Tresmaria, tapos ang dami na pumunta, ang dami na pumunta sa Hong Kong. O nga, punong-puno nga, nakita ko eh. Tricia Anne Oberio, hello po, message po ako sa inyo. O sige po, Tricia. Dennis Daz, morning Sir Al. Tapos Crispin Rivera, Maya Pagat Panapon. Alulalya, Bernardo Minjula Indalagim, good morning, Kamunyog from Commonwealth Avenue. Alulalya. Tapos Rolando, Jeric, lumabas tunay na kulay mo, Toto. Anong kulay na kulay ko? Ang kulay ko sa katarungan po, ha? Daddada, Pastora Raelia, Dennis Das, magandang umaga, Dr. To. Follow up po to sa akusasyon ni Attorney Harold na natatabunan ng ICC warrant ang issue. Ay, alam ko na. Ang nagpalabas ata to ng warrant ng arrest warrant ICC ay sa grupo ni BBM para matabunan yung issue ni Attorney Harold. Nako. At Harold Respicio. Pastora Raelia, tama po kayo, Dennis Das. Ganun na nakita ko rin ngayon. Salamat sa pagbigay mo ng ideya. So, sino pa? Freedom, Prima, tama, Engineer Toto, kahit gaano kasama ng tao, di naman dapat patayin. Ikulong mo lang. Armo Bautista, DDS po ako, but lagi ako watching sa YouTube nyo kasi nirespect nyo ang intelligence. Sana ang Sara Andigong. Music lovers, sinasabi mo nga na huwag tayo magtitiwala sa korte sa Pilipinas. Music lover, Virgie Alberto, freedom di nga ba kasi si Digong ang batas? Ace, daming batas sa Pinas. Problema, ayaw sundin ng mga Pilipino. Matatalino ang mga Pilipino. Hindi matalino po, tuso. Iba yung tuso, ibang matalino. Ha? Sunny Day, Armo Bautista, anong intelligence ba yan? Walang intelligence, tuso. Sa crime against humanity, copy, pero nakapagtataka pa talaga, wala ni isang kaso sa sampa sa ICC po nag-iintay. Tapos Zone Radar, DDS kasa. Ang problema ko, bakit si Bongbong Marcos ay kumpleto na sila ebidensya mula dun sa Quadcom, bakit hindi sila magsampa ng kaso? Hiwalay na kaso yun. Gregorio Babaran, Rogelio Tapado, Daddada, Alulalya, Gregorio Babaran, Sunny Day, Pexo 925, Benjamin Piatos, Sarabusab. Tapos Music Lover. Tapos Alex Asam, watching from Lubao, Pampanga. Dato Iski Isgyambang, Mafia hapon, Dato Ranger Baldomero Jr., Happy Ramadan lang, Dato. Daddada. Tapos Music Lover, si Alulalya, tapos si Bumblebee, Bonnie Antalan, Benny Antalan, nakakatakot ang maninirahan sa Pinas. Presperis, Man is Power sa bansa natin. Bon France Company, Alulalya, Antonio Lampa, Buongiorno sa mga Pilipino diyan sa Italy. Sa PEC 0925, shame on those who took those innocent lives. Daddada, sino pa? Boboy Nugal. Tapos Austin Graho, ang gulo mo Toto, dati bilib ako sa iyo, ngayon hindi na. O sige, wala problema niya kung hindi ka na bilib. Hindi ko naman pinipilit na mabilib ka dapat sa akin, Austin Graho. Nasa iyo yan. Kung gusto mong pinaniwalaan ng mga salita ng iba, well, nasa iyo yan. Daddada, sana din, natutuwa rin ako sa ibang loyalista, mga pro-BBM sa ibang issues. Freedom, tama, Engineer Toto, di po natin alam
ang totoo, ang warrant of arrest ng ICC. But anyway, hindi naman ipaalala yan sa mga citizen ng Pilipinas kung nandyan na o nagwawaran. Gregory Babaran, patunay na ng kahinaan ng hudikatura natin. NAM TV, madami na daw pulis nakaka-assign sa airport. Ganun ba? Sa Davao, Saturday, Music Lover. Di haha, ang dami kayong bias na mga Rappler na yan. Alolalya, Polo Carpio, Rappler Progressive News parang pang-international. Iwatani, Japan, wag na para balikin sa Pinas si Duterte. Music Lover, kandidato namin yan sa Sir Toto, kaya lang pinag-initan ng Comelec. Opo, James T. ICC, wala na yan. Priest na ng US, wala yan. Hindi, huwag ka maniwala kay Trump. Hindi po ako naniwala kay Trump. Bergie Alberto, hindi lahat na namatay ay adik. Isa pa po, ang pamangkin ko pinatay. Kawawa ka naman, Bergie Alberto, nakikiramay ako. Pamangkin mo pinatay ng dahil nila na nakaluhod. Nako, nakakakalunos. Ay, nako. Music Lover, ang ibig ko mo sabihin, kahit sa mga local courts ni isang nagkaso against Duterte ay wala. As in, wala. Tara, totoo po kayo. Dadadada, kung susunod tayo sa idea ni Katoto about court and justice system, walang kwenta palang ang mga attorney, mas okay na vigilante na lang. Huwag naman. Ang korte lang natin basihan kay jury system po ang pinagpanukala ko. Ang magiging hukom na ay mga tao na hindi na mga judge para mabilis ang takbo. Kagaya sa Amerika, ganun po ginagawa nila. Tapos Alolalya, J.R. Castillo, Jojo Diestro, ang dami, Alfredo Ribas, Sanity, Jojo Diestro, Alolalya, Music Lover, D, tapos NAM TV, Agapito Parpan, mahirap paniwalaan sa lahat, kahit kanino, sa lahat ng gusto kong sumikat kaya di mo malalaman kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Music Lover, Pexer 925, tapos sino pa? Bergie Alberto, tapos Sanity, Pina Mendoza, Buengierno, Toto Kausing, Agapito Parpan. Alam niya kung dito sa korte natin, isasampa lang kaso labang sa Duterte ay walang mangyari. Ponciano Calibara, Aka, Atty. Toto, believe ako sa'yo. Salamat po. Di ko alam kung bakit may nagsabi na hinarang daw si Harry Roque. Wanted ba siya? Hindi ko alam kung wanted ba siya. Pero ang alam ko, tapos na po yung kanyang hearing. So, hindi na siya wanted. Phil Jr. Tabayuyong sa Cambodia, still believing in you no matter what. Salamat po, Phil. Si Putin, George Tres Maria, sana nga totoo para magbabayad ang may kasalanan at makita ng hustisya. Daddada, Music Lover, Nelson Dingding, Alolalya, Iwatani, Japan, Gregory Babaran, Virgie Alberto, at magandang hapon, Digong Duterte, Sara Duterte, Bato de la Rosa, at Bongo.